Handa na ba you? Handa na mi. Ano? Handa na mi? Handa na mi. BBM or Pacman? Pacman. Epal o bida-bida na miyembro ng gabinete? Kung may susuportahan o i-endorso man si Pangulong Duterte sa pagkapangulo, anong letra kaya ang meron sa kanyang pangalan? Oh. Cellphone. Face mask. Alcohol. May one and only. Yan! Ang aking mga kaibigan ngayon mga millennial. Maraming mga nega gusto ko ipa-deport sa ibang planeta. Day after day, I must face a world of strangers. Ang bandila ng Pilipinas sabay-sabay taas. It will take a strong man. Alright! Pwede bang tumayo para ipakita kung anong suot mong pang-ibaba? Ang basketball. Pakita mo, dadamayan kita kasi naka-shorts din. I was expecting harder questions like love life. Oh, Ian and Michael, ito pinakakatakutan ko na programa niya. Diba, it's always nice to see yung lighter side ng mga ini-interview natin. It's been a wonderful experience tong pag-guest ko sa inyong show. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Matanggal na stress. Maraming salamat, lalo na sa Ratatat. Ratatat! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan. Happy Wednesday morning! It's March 13, 2024. Oras na naman para makapagkwentuhan at kulitan. Kasama mga taong nasa sentro ng balita ngayon. Dito lamang po yan sa Politiscoop. Ako si Ina Andolong. Michael, pati po, alas 7 po ng umaga. Huwag kayong mamalik mata, hindi alas 9. Yeah. No? Kasi mas maaga po kami ngayon. Yan. Oo, okay. Nako, parang developing story pa itong ating pag-uusapan. No? Araw-araw may bago dito sa issue na to. Okay, Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy pinapaaresto ng House Committee on Legislative Franchises. Yan ay matapos siyang i-cite in contempt dahil sa pag-istab ni Quiboloy sa mga hearing tungkol sa prangkisa ng SMNI. Ang Senado naman naglabas ng show cause order para kay Quiboloy. Ibig sabihin, binibigyan siya ng pagkakataong magbigay ng dahilan kung bakit hindi dapat ituloy yung pag-cite din niya in contempt ng Senado at maaring ipa-aresto din siya doon. Yan. Samantala, yan, kayo ba ay nagdadalaw sa mga rally-rally na yan? Yeah. Siyempre, no? Nagtapos ng isang linggong rally ito, no? Dumalo ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa SMNI rally sa Liwasang Bonifacio bilang pagsuporta kay Pastor Apollo Quiboloy. Para kay Bibi Sara, hindi patas daw ang pagdinig ng mga mababatas tungkol sa mga isyong kinakaharap ni Quiboloy. Ang korte lang daw ang tamang lugar para imbestigahan ang mga akusasyon laban sa self-proclaimed appointed son of God. Yan. Yan. Pag-uusapan po natin yan at iba pa kasama ang nagbabalik sa Politiscoop, Byron Cristobal, aka Banat Bay. Hi, Byron. Ay, hello po. Magandang araw po sa inyo lahat. Naku, mukhang hindi pa natutulog yata tong si Banat Bay natin eh. Pareho ko to eh. Oo, ano to, vampira to, night owl din, katulad ko eh. Yan. Okay. Siyempre, we invited Banat Bay dahil alam naman natin a few days ago, di ba? Kumalat sa social media ang isang gathering with Pastor Apollo Quiboloy na alam naman natin, ano, medyo naglaylo siya, Pastor, nagtatago daw dahil nga dito sa hinahanap siya ng mga mambabatas. Anyway, tell us first about that gathering, Byron. Ano ba yung meron dun? Ano ba yung may party ba? May birthday ba? Ano yun? At bakit ikaw ang pinalad na makasama ni dating Pangulong Duterte at ni Pastor Apollo? Bakit ikaw? Oh, why you? Yan ang tanong eh. Oh. Actually, hindi ko rin alam eh. Kasi bumabatikos tayo sa kay Pastor Quiboloy eh. Actually, sa buong, kahit sa SMNI. Nung nagkita nga kami nung isang reporter nila doon sa Davao eh, nilapitan ako, sabi, ba't mo naman kami binabanatan? Pareho naman tayo ng pinaglalaban eh. Kasi po ganun po ako, hindi naman po porket Duterte ka, hindi ka babanatan. Kung may nakita naman akong hindi maganda, ganun talaga, babanatan kita.
Kaya nga ako medyo nagtaka nung sa invite nila na yon, actually hanggang Sabado ng hapon, paggabi, hindi pa ho ako sorry, Friday pala, Friday. Sabado kasi invitation, hindi pa ako umuoo. Kasi nagdududa pa ako, sabi ko, bakit ka pupunta doon? Baka mamaya hindi na ako palabasin ni Kibuloy yun. Hanggang nung pagdating doon, maganda naman yung approach ni Pastor Kibuloy sa akin. Una niya kagad sinabi sa akin, ba't mo ako binabanatan? Pero gusto ko yan, ha? At least hindi ka bias. Ang akin naman, ganun po kasi ako talaga. Medyo ma-question po ako, kunwari may mga bagay-bagay. Kahit yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte, pag tinataasan ko ng kilay pag hindi ko din kursunada. Marami yung mga nakapaligid siya na hindi ko talaga type. So, yun. Nagtaka lang ako and eventually, nagpaliwanag siya ng mga nangyayari. Okay. Naglabas din po siya ng kanyang mga ebidensya tungkol sa mga akusasyon. Kaya lang mahirap po kasi i-discuss kasi sa korte ho niya yun i-discuss. Pero in confidence ba yan, ibig sabihin? Oo. Kung yung mga defense niya tungkol dun sa mga rape case, tungkol doon sa pera, mga ganong mga bagay-bagay. Pero kami noon, malaya kaming magtanong kay Pangulong Duterte at ganon din kay Pastor Kibuloy. So lahat. Anong pinakamahirap na tanong mo, Byron? Siyempre, ikaw. Kung ako yun, parang tatanong ko, ba't ayaw mong dumalo? Natanong mo ba yun? Mga ganong klaseng tanong? Actually, ang isa sa mga naitanong nga namin doon, bakit kayo namamalimos? Yan. Yun, mas matindi pala yun. Sige nga, sagot. Hindi, di ba? Pati yung paano kayo yumaman. Yan. Yung mga ganyan tanong. Although, sinagot naman lahat niya yan. And which is, naintindihan ko. Naintindihan ko yung hindi ko sinasabing tama, pero naintindihan ko. Kasi halimbawa, yung sa patakaran nila sa tithes, kasi alam nyo, galing din po ako sa isang church na hindi naman hawig, pero ganun din pagdating sa mga workers nila. Although sa amin, walang training. Kasi sa kanila, part of their training, yung magbenta. Part ng kanilang training sa mga worker nila, sa mga tao nila, yung ganun. So, hindi ko pa pwedeng i-question yun kasi it's part of the church. Ngayon, theologically, tama ba o mali? Ako na pwedeng magsabi na sa akin sa tingin ko, hindi ganun. Wala naman yun sa Biblia, sa tingin ko. Pero gayon pa man, maganda na idulot sa kanila. Yung mga worker nila trained. Pag nakausap mo nga yung mga tao doon, alam mo yung humble, maayos ka usap, kasi mararamdaman mo naman diba? Nabukas sa loob nila yun. Bukas sa loob nila. At hindi pinwersa. Kasi unang-unang connotation nga, actually kahit po ako tinawag ko si Pastor Kibuloy na false prophet. Tinawag ko yung church ng kulto. Kasi ganun yung perspective mo di ba? Na parang, bakit ganito? Bakit ganyan? Because hindi mo naintindihan yung nangyayari. Yun ang pinaintindi niya sa amin. Walang puwersa na, walang usapan na i-defend nyo kami. Walang ganun. Walang talagang it's just, itanong nyo, gusto nyo itanong. Teka muna, Byron. Curious ako dun sa tinanong mo tungkol sa nagpapalimos. Anong explanation doon? Ako, I'm personally curious about actually, hindi palimos. Nagbebenta. Benta. Kino-confirm niya na may sa mga airport, yun ba yung mga ganun sinasabi mo? Yung sa airport na nakikita? I don't know kung saan yung mga yun, Hindi ko naman na naitanong yung part na yun. Basta yung mga nagbebenta, part yun ng training ng kanilang mga manggagawa. Okay? Lahat doon dumadaan. Mayaman o mahirap, dumadaan ka doon. Okay. Okay? And voluntary yun. Okay. So if you don't like it, you can leave. Or you can refuse. Kung pinapabenta ka, ganun. Kasi ikaw nga, kaya nga ganun yun, ba? Kahit naman doon sa church na sinasabi ko nga sa inyo, dati kong church, ang mga worker doon, by faith, walang sahod. So if you work, ako, nag-head ako ng worship team namin, walang bayad yun. It's really, it's really voluntary. Kung ayaw mo, walang pumipilit sa'yo. Ganon din sa kanila. So kailangan mong dumaan sa ganon. Kung ayaw mo naman, wala naman din problema.
It's Yeah. up to you. Okay. And Natanong ba iba pa mga kaso, yung rape, yung mga ganyan? O sige. Natanong naman din. Natanong naman din. At kaya ka nga matatawa kasi pag inilatag nila yung ebidensya nila, kumpleto po sila eh. Kumpleto sila nung kung kailan pumasok yung mga membro nila, kailan lumabas, which is, hindi naman kasi sa ibang church, wala namang ganun, di ba? Yung pag pumasok ka, may pipirmahan ka, may dokumento doon. Pirmado nila, may biodata sila. So, doon pa lang, marami nang sumablay yung mga witness. Isa nga dong sumablay yung witness, yung sinasabing, I think I can say this kasi sinabi naman to eh. Yung witness, sinabi kasama si BP Sara Duterte. Hindi pa po nakakapunta si BP Sara Duterte. Yung armas pa to? Doon sa mountain. Yung armas. Si armas naman. Helicopter. Pati yung date kung saan nakita daw niya, hindi na ho siya part ng church na yon. I think, I'm not sure particular sa year. I think 2011, wala na siya doon sa church. Meron na silang release paper. Hindi na siya membro ng church na yon ng 2011. 2013 yung sinasabi niya na nakita niya. So they have enough proof of documents na kaya nga sila na hindi sila bothered, hindi mo mapapansin yung bothered sila. Natatawa nga sila. As a matter of fact, they want it na isampa na sa husgado. Yeah, actually, yun yung itatanong ko Byron, yung demeanor niya, kumbaga, how did you, ano yung demeanor ni Pastor, as well as sa former President Duterte, since nandun din siya, ano bang role niya dun sa meeting? Did he facilitate it? Paano ba? Wala naman. Guess lang, parang ganun, kumain lang para i-meet yung mga vloggers, yun lang naman si Pangulong Duterte. Although, yung mga like sinasabi, paano nagsimula yung church ng nito ni Pastor Kibuloy, kinukonfirm din ni Pangulong Duterte na talaga mahirap si Pastor Kibuloy nung simula. Yung mga ganun lang naman yung mga participation ni Pangulong Duterte. Okay, yung demeanor naman ni Pastor, sabi mo, parang he doesn't seem bothered. Did he also say, sinabi niya ba sa iyo, nasan siya all this time? Kasi di ba may mga... Wala, nandun lang sa Davao. Hindi daw siya lumipad outside the country, ganyan, walang ganon. Hindi siya lumipad kasi hindi naman siya wanted eh. Kaya nga ako nagtataka dun sa iba, parang pinalalabas na wanted na siya. Fugitive, Oo. Yung wanted sa Amerika na sinasabi nilang wanted sa Amerika, iba po yun eh. Iba naman yung dito sa Pilipinas. Wala pa naman tayong wala siyang extradition pa eh. So, hindi siya hinahanap ng batas. Na tulad nung sinasabi ni Secretary Remulla na panagutan niya yung ano. Wala ko siyang pananagutan kasi hindi pa naman siya convicted. So, yung demeanor niya, hindi ho siya, alam mo yun, stress. Mas stress pa si Hontiveros eh. Sa totoo lang. Hindi ho sa ano, pero siya, nung unang reaction namin, ang bata pala ng itsura nito sa personal. Yung parang relax na relax, nakasmile, happy lang. Ganun lang. And Tol, ang hindi ko ma-reconcile sa yung unang tanong ko sa iyo ito di ba? Unang tanong ko sa iyo ay tungkol kay Pastor ay ba't ayaw niya pumunta? Ikaw, di ba sabi mo, binabanata mo siya dati. Pero nung nakausap mo, napagpaliwanagan ka, ayan, may ganyan. Ibig sabihin, hindi yung parang may mga punto, may mga patayan, yung mga ebidensya na isa ilabas. Hindi ba maganda yon? Kaya hindi ko ma-reconcile, paki-reconcile mo sa akin. Yung hindi niya pagharap. Pag humarap nga siya at binigay yung mga ebidensya sinasabi mo, maliliwanagan. Di ba? Parang ganun. So ano yung dahilan na sinabi niya sa'yo? Bakit hindi siya pumapayag na humarap sa Senado at maging ngayon sa Kongreso dahil binigyan na siya ng contempt? Anong tingin mo doon ba yun? Una-una, sa Senado, kaya hindi siya umaharap, hinusga na ho siya. Guilty na kaagad siya sa Senado eh. Hindi pa siya dumarating doon, makasalanan na siya. Yun yung ano niya, parang bakit pa ako darating dyan? Ano pa ang pinumprove nila? Dito pa lang, wala na eh. Sinasabi ng ganun ako. Sa Congress naman, ano ba ang issue sa Congress? Isa. Diba SMNI naman, hindi naman na siya ang chairman ng SMNI na matagal na. Even before the hearing, hindi na siya ang chairman ng SMNI. Kaya nga medyo nakakatawa ng konti yung sa Congress. Bakit yung hinahanap yung past owner? Hindi naman na yun ang dapat sumagot ngayon. Hindi naman na siya ang
owner at that time, nung kung saan, di ba nagsimula ito kila kay Eric? Yung quote-unquote fake news. Hindi naman na siya ang chairman nun. So bakit pa siya yung hinahanap? Halimbawa, kumpanya, di ba? Halimbawa lang, magpangalan tayo ng kumpanya. Jollibee, halimbawa lang. Ang owner nito kunwari si person A. Okay? Nag-retire na siya. Matagal na, a year ago. Tapos nagkaroon ng kaso ngayon yung Jollibee. Sino dapat ang hanapin? Di ba yung chairman na ngayon? Hindi na dapat hanapin yung chairman nung nakaraan. Ba't mo pa hahanapin? Di na nga siya owner nung nangyari yung mga accusations. So yun yung parang mawi-weird ka. Bakit hinahanap si Kibuloy na hindi naman na siya yung owner? Okay. So yun yung kaya yun ang dahilan niya ba't hindi siya sumisipot doon sa house. Okay, ako naman yung gusto ko malaman. 'Di ba? In-invite kayo mga vloggers. Sabi mo kanina wala namang request na parang ito side namin, depensahan ninyo kami. Walang ganon. What was the meeting basically for? Were they expecting for a certain output? Kaya puro mga vloggers ang in-invite? May dahilan ba? Ano siya? Hindi naman. Actually, kasi ang talagang, kaya naging output din yan, kasi mainit yung issue. Okay. Kaya din in-output ng tao. Ngayon, wala namang sinabi na kailangan ito i-discuss. Wala yung direction na ganun-ganun. Kasi una-una yung mga vloggers na kasama nga doon, hindi naman kasundo, pero yung kasama ko lang, si Coach Oli, yung kapatid ko, tsaka si Boss Dada. The rest, hindi naman kami pare-pareho nun. May isa nga doon, dating BBM, yung isa, iba-iba. So, hindi kami magkakapareho ng vlog, hindi rin kami magkakapareho ng pananaw. So, hindi kami inutusan na, gawin nyo to. At alam naman ni Pastor Kibuloy na hindi niya ako mauutusan. Kasi ako talaga, personal, ang tagal ko nga umuo eh. Kinonfirm ko pa kung darating si Pangulong Duterte. Kasi kung hindi darating si Pangulong Duterte, hindi ako pupunta. Ba't ako pupunta dyan? Iyon, sinigurado ko pa yun. Kaya walang membro ng media, Byron, na in-invite din? Saka bakit particular vloggers? Bakit, sa tingin ba ba't ganon? Anong may dahilan ba? Hindi, kasi naniniwala si Pastor Kibuloy na nabusalan na yung ibang mga mainstream. Okay? Na, kasi doon na nga lang sa SMNI na rally, hindi nga daw fini-feature or something like that. Okay? Although, I think yung may iba namang nag-feature sa kanila. Yung mga talagang nasa middle lang. Pero yung most likely yung sa UNTV. Sa mainstream, yung talagang, hindi ko sabi hindi kay mainstream. Yung GMA, ABS, at saka yung News 5, wala talaga. Parang news blackout. So parang may ganun. May ganun. Kasi weird isipin nyo to nagkaroon ng gikan sa masa. Wala nag-feature nun. Although lumabas sa mga vlogs yun. Ang ganda nung paliwanag ni Pastor Kibuloy doon na hindi feature. Tapos sinabi pang nagtatago siya a day before that gikan sa masa. Yun ang pinick up ng media na parang sabi ko nga, hindi ba marunong mag-research to media na meron naganap na gikan sa masa? In-announce naman din nila yun. Okay. So, siguro, maybe that instances, feeling siguro ni Pastor Kibuloy na talagang hindi na siya pinakikinggan. Sa SOCMED at sa mga vloggers na dapat tayo mag-reach out. Parang gano'n ang sinasabi mo. Parang gano'n. Ano naman itong Byron, yung lumabas na listahan na dinanay nung abogado ni Atty. Topacio, abogado nila Pastor Apollo Kibuloy, yung lumabas na supposed demands, 'di ba? Ni Pastor daw bago siya. Na siguro yan. 17 kondisyon para mag-attend sa Senado na pinag-usapan ni Senator Risa Ontiveros sa isang press conference niya. Sinabi niya parang kumbaga outrageous demands, hindi bakit sila susundin yan. But it turns out hindi pala naman talaga officially galing sa kampo daw ni Pastor, pero it came from some vloggers daw. Tama ba? Ano ba yun? Paniwanag mo nga. It came from Pastor Kibuloy. Binigyan niya sa amin yun mismo. I-confirm it. Hindi, ganito nga yan. Kaya nga medyo na-confuse ng konti Okay. Kasi the question was sa Congress. Yung si Topacio, parang abogado daw sa Congress, sa House. Okay. Iba yung sa Senate. Yung listahan na yon,
for Senate yun. Mhm. Siguro medyo na-confuse yung, hindi naman sa na-confuse, hindi ko naman sinasabing minali nung media. Pero siguro, parang tinanong siya, alam mo ba itong demands? Hindi siguro clear na yung demands was for Ontiveros, not for the House. So totoong galing pala Oo, kay oo. Okay, binigay niya talaga sa inyo yun? Binigay sa amin yun, personally, inabot sa amin. Tapos tinanong pa nga namin, pwede ba ilabas to? Pwede. So nilabas ng mga vloggers. Although hindi ko nilabas yun. Nilabas ng vloggers yun. Tapos, nag-comment yung mga media na keso hindi daw totoo or something like that. After nun, naggikan pa sa masa eh. Monday, wala na. Monday ba yun? Or Sunday night, wala na ako nun. So lumabas pa siya doon, diniscuss niya pa personally yung kanyang demands. Oo. Ba't hindi mo nilabas sa'yo, Byron? Yung demands? Oo, ba't sabi mo sa'yo hindi mo nilabas? Medyo ma-demand. Nakita mo tatlong kita eh. Kasi kanina ko lang Sige, yan ang gusto ko sa'yo. Yan yung binabanggit mo. Pag meron kang di ba? Hindi sige nga, ano sa mga demands na yun na medyo ba-demand talaga? Ano yan? Ano yung tingin mo? Although, in fairness naman yun din na reaction ni PRRD. Okay. Malabo talaga parang, ganyan? Malabo yan. Actually, ang understanding ko, kaya naman ginawa ni Pastor Kibuloy yun, kasi, I don't know if he's mocking Senator Ontiveros. Baka he wasn't serious, baka sarcastic, gano'n. Yes, something like that. Parang hindi matuloy. Parang hindi matuloy. Parang, yun na nga, I will not go there. So whatever happens, hindi mangyayari na pupunta ako doon. Pero nilabas niya pa rin. Oo, grabe. So, baka nalilito yung mga tagapanood dahil hindi lahat kasi ng tagapanood alam yung mga demands. Isa sa mga demands na ikaw na nga, ano yung mga ma-demand na demands na yan? Hindi, kailangan kasi sa iyo inunod, hindi naman sa amin eh. Sige nga, ano yung mga demands? Yung pag-land at ng private jet. Sige, ano yung mga demands? 5-star hotel, ganyan. Ano yung mga demands? Basta yung mga hotel at saka yung dami ng bodyguards at saka sagot lahat pati yung sa pag-landing, yung private plane, yung mga ganyan. Alam ko, in the first place, parang alam ko na... 50 security personnel ang gusto niya kasama ang police at AFP to secure his perimeter. Oy, grabe. So alam ko naman joke yun. So hindi ko na nilabas. Okay. Kasi alam ko naman... Pero you're confirming that it came from him talaga. Oo, it came from him. You cannot deny that. Inabot niya sa amin yun eh. Okay. Binigyan kami lahat ng copy. Even the evidence, inabot niya sa amin. Binigyan niya lahat kami. Kasi nga, he is trying to say na ito ang totoo. Hindi ako nagtatago. Teka, ibig sabihin ba pwedeng may naglabas na ba niya na vlogger yung sinasabi mong evidence? Hindi. Yung evidence bawal pa ilabas. Bawal pa. Okay, akala ko kasi pero yung pwede ako humingi sa'yo para gawin ko story. Parang ganun lang kasi yun, di ba? Hindi. Bawal pa ilabas. Just to show us na yung totoo siyang tao. Totoo yung sinasabi niya. Okay, so we investigate, tiningnan namin, pati yung mga patakaran ng paano maging membro ng KOJC. So lahat nilabas niya sa amin, pinakita niya sa amin, ito, ano pa kailangan nyo? Sabihin nyo, you can say, kung gusto nyo, puntahan nyo mismo yung record namin, check nyo lahat ng pera kung saan. Ganun siya, open. Pero ang pakiusap lang niya, habang bago itong trial na to, wag muna ilabas yung mga importanteng defense niya. Which is okay. Sige. Okay, sige. Tingnan natin. Lalabas din naman yan. Sakaling, lalo na kung mapunta na rin sa korte o may mag-file ng kaso sa korte. Okay, pag-usapan naman natin, Byron, itong 7-day rally. Yan, yung... actually, Ina, bago tayo pumunta ron, sige, kasi may separate topic yun eh. I-calculate ko lang, Byron, kasi alam mo, parang anak ka ng Diyos eh. Hindi mo natatanong, ito si Ina, parang anak din ng Diyos to eh. Alam mo kung bakit? Na-interview niya ang solo, si PRRD, yan okay? Na-interview niya solo, si Baste, parang ikaw din eh. Na-interview nitong solo, matagal na yung sa akin, 2016. Yan, di ba? So, ibig sabihin, yung tatlong may hirap, may ilap na interviewin, na-interview rin ni Ina at na-interview mo. Ito, bago tayo pumunta nga din, sabi ko siya sa rally, si Baste.
Anong bago? Kasi Okay. nakita ko, kaharap mo, kayong tatlong banateros, si Baste. Anong bago bukod sa panawagan niya na pababain sa pwesto o mag-resign na si PBBM? Anong bago sa interview mo na yan? Hindi, siguro kung saan niya hinuhugot yung galit niya. Kasi maraming nag-iisip na kaya siya galit dahil lang sa kapatid niya, kay VP Sara Duterte. Una yon. Pangalawa yung plan, kung may plano siya sa 2025. Yun yung mga ina-accuse nung kabila eh. Yun yung mga sinagot niya na wala talaga. Wala siyang plano na tumakbo or anything for 20. Actually, pinipilit ko nga siya eh. Wala siyang plano. Tapos, at the same time, sabi niya na, although makikita mo naman sa tao na walang plano talaga. Pangalawa, yung bakit yung dahil lang ba sa ate mo? Hindi, parang, kasi alam nyo, kung kilala nyo si Baste, although hindi ko kilala, pero marami akong kaibigan na taga Davao na kilala siya, ano siya prangka na tao. Hindi yung plastic. Pag may nakita siyang hindi maganda sa tao, diretso, kahit nga yung kay Senator Amy, di ba? Si Senator Amy, hindi binabara yan ni Pangulong Duterte, hindi rin binabara ni VP Sara yan. Pero siya, tinanong nga namin yun eh. Bakit sige, ano nga? Ang sagot lang niya, basta pag ginamit ako, ayoko. Sasabihin ko. Kami nga magtatay, nagagalit nga ako sa kanya, sa tatay ko, pag ginagamit ako eh. So ganun siya tao. Nilalaglag siya minsan ng tatay niya, di ba? Nag-aaway-away daw sila. Yun. At saka ang pinakabago niyan, lahat ng mga nangyayari, hindi sila nag-uusap. Wala hindi silang synchronize, ika nga. Hindi synchronize. Planado, ikaw ang mainit ang ulo, ikaw ang malamig, ako yung relax. Wala ganun. Parang ganun. Sa pamilya, hindi ganun okay. Kasi sa kanila, no ang pakialaman sa political career. Actually, so, ang sinasabi mo, sige lang. Hindi, natanong ko din yung kay PRRD. Yung sa Davao, di ba? Morning ng Davao, pinag-resign niya pinag-resign ni Baste si Pangulong Marcos. Okay? Nung gabi, bago mag-speech si Pangulong Duterte, sinabi ko kay Pangulong Duterte, Mr. President, ano nyo, anak nyo, trending ngayon dahil sa pinagre-resign. Hindi niya alam. Bakit? Anong pinagre-resign? May ganun. Trending po, pinakita ko pa. Ito po, tingnan nyo, pinagre-resign ng anak niyo si Marcos. Anak naman. Napamura pa eh. Kasi, ganun. Sinabihan niya pa yung isa niyang si Cabsec. Sabi niya, sabihan mo naman yung anak ko, wag naman ganyan tulad sa akin. So, ganun sila, walang pakialaman. Na-confirm ko din yun kay Baste na sinasabi niya, hindi kami, kasi nag-aaway lang kami pag pinag-uusapan namin ang plano. Okay. Yun lang naman ang pinaka, niya. It's more on personal na bakit ka mainit ang ulo kay Romualdez. Yan, sinabi niya kasi, dati daw nakakausap niya yan. Parang kasi parang campaign manager pa ni campaign manager pa ata ni Sara. Mabait nga daw yan. Nung naging speaker na daw, sumobrang hambog na. So hindi pa rin nagbabago yung pananaw o yung damdamin ni Baste kay Senator Amy na parang epal nga, na parang ginagamit sila. Hindi pa rin nagbabago yan. Although hindi masama ang loob niya kay Senator Amy. Prangka lang talaga siya. Prangka lang. Wag mo akong gamitin. Sa politika mo. Kay Romualdez yun, talagang inis siya kasi parang nagpa-power trip daw. Okay. Si Mayor Baste, you're also welcome here sa Politiko. Baratbay, baka dito si Ina. Tulungan makontak ulit si Mayor Baste. Mayor Baste, hindi po ako nag-ano sa inyo. Tinanong lang nila ako kung anong pinag-usapan. Okay ka naman. Ako lang atang advan out dito. Ako lang hindi naka-interview sa kanya sa atin tatlo Hindi kasi, punta na natin sinasabi ni Ina. Ito, particular. Okay. Ito na mga pro Kibuloy 7-day rally, no? Tama, 7 days dyan sa Liwasan. 7 days. Oo, alam mo, I'm sure narinig mo ba, Byron, yung mga panawagan ng ilang mga former officials na dumalo doon. They want PBBM to resign. Ako, I was wondering, yung mensahe na yan din ba, aasahin din ba namin yan sa mga DDS vloggers? Yan din ba ang magiging panawagan ninyo? Sasabayan nyo ba yun?
Actually, alam nyo, ma'am, sa totoo lang, ang mga DDS vloggers, hindi ho kami nag-uusap-usap kung ano yung punto namin. Okay, kung ano yung... Hindi rin synchronized. Oo, hindi kami synchronized. Unlike dun sa mga Ensimada vloggers, na alam mong may nagdidikta. May nagkukumpas. Sa amin wala. Oo, may kumukumpas. Kasi ako, personally, tulad ako ng stand ni Pangulong Duterte. Ayoko ng revolusyon na magulo. Eh, kung ako tatanungin mo kung ano yung sinabi ni Pangulong Duterte, demokrasya tayong bansa. Nagbotohan tayo, hayaan natin ng presidenteng matapos ang kanyang term. Pero, kung bababuyin ang konstitusyon natin, kasi yan ho ang talagang pinuputok ng butsi ni Pangulong Duterte. Pag nakausap niyo ng personal, naiinis kasi siya na alam niya kasi ang gagawin ng Kamara. Motibo. Walang ibang motibo yan, hindi yan economic, Ang talagang motibo niyan, talagang may extend po ang mga term extension. Oo. Kaya nga yan ang speech niya kagabi. Na yung term extension na which is ginawa nung panahon ni Marcos Sr. 1973, tapos ngayon uulitin. Doon siya naiinis. Isa pang Marcos, sabi niya. Oo, isa pang Marcos, yung anak, ang mag-uulit pa. Yun yung kinaiinis niya. Oo. Yun yung sige, qualify ko na, Byron, no? Ito, kanina na, bago nga umeri, tinanong kita, ikaw ba yung nagpunta? Di ba? Sabi mo nga, hindi, no? Okay. Sige, yung mga nagpunta sa mga hindi nagpunta, kasi nakita na, itong rallying ito ay rally, itong pinaka-umbrella, rally para suporta kay Kibuloy. Pero alam na din naman po natin na yung mismong rally na yon, di ba, may mga politiko na pumunta ron, bigatin, dating Pangulo, Vice Pangulo, mga senador, kongresista, yan. Yun ang mga nakikita. Tapos yung second liner nila, mga former spokesperson, mga former secretary ni Pangulong Duterte, at iba pa, may mga dating mga yung mga witnesses, Sandra Cam, si Glenn Xiong, parang gano'n. Mula dito sa ating rally na yan, lahat panawagan magbitaw pabagsak administrasyon ni PBBM. No? Narinig natin yan hanggang sa second liner ni dating Pangulong Duterte. Secretary Panelo, spokesperson Harry Roque, iba-iba pa. Wala akong nakitang mataas na opisyal o senador maliban kay Pantaleon, Congressman Pantaleon Alvarez na humihiling ng pagbibitiw. Parang gano'n. So ang tanong ko ito, DDS, tapos supporter, para ikaw ba hinihiling nyo rin? O meron din bang DDS na humihiling ng pagre-resign, pagbibitiw? O yung suporta lang kay Kibuloy? Kasi dapat mahiwalay yan, Byron? Kung naniniwala ka kay Pangulong Duterte at naniniwala sumusuporta ka kay Pastor Kibuloy, anong dapat na bigyan mo kami ng idea? Hindi, ako una I support SMNI. Okay, yung press freedom. Pangalawa, I support Pastor Kibuloy na dapat dalhin yan sa korte. Not sa Senate, not sa Congress. Dapat sa korte. Okay? Pagdating naman po dun sa pagre-resign, I will only speak for myself, yung pagre-resign. Tanungin kita, pag pinag-resign ko ba si Marcos magre-resign? Hindi naman, di ba? Hindi, oo. Ba't ko pa tatanungin? Ba't ko pa hihingin? Kung hindi rin naman ibibigay. Yun ang akin eh. No, walang sense yung pagsigaw ko ng resign. Kahit sumigaw ko dito, mawala na ako ng boses, di naman magre-resign yan. Ang kapal ang mga mukha niya, yung mga nakaupo ngayon eh. Hindi ho magre-resign yan. So kahit anong gawin mo, malabo yung salitang resignation. Kaya nga you would never hear that from PRRD na mag-resign. Kasi wala nga gano'n eh. Wala gano'n si PRRD. Kasi hindi naman magre-resign eh. So paano... yung pangalawa, yung pabagsakin. Yung pabagsakin, palitan. Kasi narinig natin kay Secretary ang tindi ng mga sigaw ni Secretary Panelo sa kanila, Spox Roque. Pabagsak. This is the start or the beginning of the end. Parang gano'n. Dami ng gano'n na mga gano'n eh. So ano yun? May gano'n ka ba? Sabi mo kasi, ang sabi ni Pangulong Duterte, kung sakasakali, pero sabi mo, diba kanina, kung sakasakali na may mali na talaga, ibang motibo, pwedeng mag-iba ang ihip ng panahon. May gano'n ba, Byron? Ako kasi ito, more than isigaw ko yung pabagsakin, ipaliwanag natin kung bakit kailangan ng mapalitan. Kasi una-una,
pag sumigaw ka lang ng pabagsakin, wala namang mangyayari. Sino ba magpapabagsak ng gobyerno? Di ba militar? Militar. Taong bayan, pagkasama. Paano, hindi, ang taong bayan, sa totoo lang, alam nyo yung pasensya na I beg to disagree yung people power. Kung hindi gumalaw ang militar doon, hindi babagsak si Marcos. At kung hindi gumalaw ang Amerikano doon, hindi rin makakaalis si Marcos. Aminin natin yung kahit magsisigaw pa tayo, ilang milyon lang naman ho yun. Ilang milyon ng Pilipino at ilang milyon na nagpunta sa EDSA. So it's really the military. Ngayon, paano gagalaw ang military? Kailangan maintindihan nila kung bakit kailangan na nila depensahan ang konstitusyon. Kasi remember, yan po ay legal. Nasa konstitusyon natin yan. 'Di ba? Ang kapangyarihan ng lahat, and it came from the people. From the people. Emanates from the people. Yan nasa konstitusyon natin yan. Pag hindi na naandoon, doon na mapapag-isip ang mga military para ipagtanggol ang konstitusyon because they are the one who defend the constitution. Yung loss of confidence na sinasabi, di ba? So dapat ipaliwanag natin sa taong bayan. Instead of, for me may kanya-kanya kasi tayong yung iba, they can shout, walang problema yon, kalayaan nila yon. Pero sa akin, ang mas ko talaga sa puso ko, explain to the people, explain sa mga tao, ano na ba ang nangyayari? Paano ba tayo ninanakawan nitong mga congressman natin at ng ilang opisyal natin ng pera? If they understand that, even the military will move. Kasi nga, makikita nila. Hindi mo kailangan silang, sa tingin nyo ba, kasi sigaw mo ng pabagsakin, gagalaw ang militar? Hindi naman Unless makita nila na there is something wrong talaga sa gobyerno na. So how are they gonna see that? Mangyayari yan sa yung mandato ng military not to defend the Constitution. Tama ba, Byron? Parang gano'n ang mandato nila eh. So doon ka mag-a-appeal to their yung mandate nila as Armed Forces of the Philippines. Tama. So yun lang naman sa akin. At saka sabi nga ni Pangulong Duterte kagabi, in-encourage, kaya nga di ba, antindi na ng sigaw nung 7 araw yun. Nagulat nga ako sa sinabi ni Pangulong Duterte. Walang magmamarcha sa Malacanang. Alam nyo, medyo matindi yun. Hindi tayo dapat lumaban sa pulis at sa militar. Hindi pa. Which is a good thing. It's a good thing. At pero hindi naman siya nagtapos doon. Sabi lang man niya, hindi pa. Hindi pa. May tamang panahon. Hindi, ganun talaga. Hindi pa. Hindi mo na ngayon. Parang ganun. Sige. Kasi nga, may tamang panahon. Ano yung panahon na yun? Pag gumalaw na ang militar at naintindihan na nila that there is something wrong dito sa insertion. Kasi dapat yun ang maintindihan ng tao eh. Bakit ba may problema? It's not Kibuloy. It's the insertion. O yung power tripping na binabanggit mo. Hindi, yung insertion ng budget, di ba? Alam naman natin, grabe yung insertion ng billions yun. At the same time, yung ginagawang power tripping nitong mga ilang congressman natin. Yan. Yung mga ganyan ba, ang gagalaw sila. Kasi naintindihan nila eh. Tao ang tinatamaan dyan. Yun yung dapat ipaliwanag sa tao. And is that what you're trying to do sa'yo? Yun, sinasabi mo, yun ang nagiging strategy mo, parang ganon. Yun ang, I'm trying my best. Pero syempre, hindi ko naman. Yun ang landas na pinupuntahan mo. Hindi ka masigaw, na pabagsakin, ikaw yung mapaliwanag. Parang ganon ba sinasabi mo, Byron? Yun ang gusto ko. Yun ang, sana may paliwanag ko, sana ay sa munting channel ko, ito ay may bigay ko sa kanila, na ganito yung nangyayari. Sige, ako may tanong pa ko. Ito lang. Ang sinasabi kasi, di ba, maraming nasasabi na may mga present officials, so katulad, actually, particular si VP Sara, no? Siya ay Vice President, ano naman sa kanyang mandato, na ang Vice Pangulo, talaga sa demokrasya, ikaw yung next in line at ikaw ay Vice Pangulo. Pero being Deputy Secretary, kasi nandun ka sa isang rally, parang nung naging rally sa Davao, sa Cebu, di ba? Parang ganun. So, sabihin, Deputy Secretary ka, nasa isang pagtitipon ka na nananawagan na magpabagsak, magpatalsik, parang gano'n.
Do you find anything o do you find na dapat ba sa tingin mo sa punto ngayon na kailangan bitiwan na niya yung pagiging Deputy Secretary kasi yun ang sinasabi ng iba na bakit ka nandoon pinapanawagan against kay PBBM yung karamihan sa sinisigaw sa isang gathering na yun. Although, kinwalify ni BP Sara nga, nandun siya para suportahan si Pastor Apollo Kibuloy at yung SMNI franchise yung sa media. Pero being there, di ba, hindi mo naman sinasabi ko, pero ikaw ay member ng gabinete, do you think, actually personal lang to sa'yo, natatanungin ko. Tingin mo ba kailangan na niya magbitaw para mas makakapagsalita siya kung suporta o laban sa administrasyong ito? Mayroon? Sa tingin ko? Sa tingin ko, hindi pa. Hindi pa rin. Parang Duterte, hindi pa. Okay. May tamang panahon sa lahat ng bagay. Kasi, di ba, yung hindi porket tama, pag ginawa mo sa maling panahon, tama na. Mali pa rin yan. At saka, una-una, sa tingin ko naman, kaya nga siya hindi umakyat ng stage. Kaya siya hindi nagsalita doon. Pumunta lang siya talaga as siguro talagang to show support. I support SMNI and Pastor Kibuloy. Then alis. Yun lang. Hindi naman siya nagpunta doon, umakyat, sumisigaw-sigaw ng something. Pero siyempre, meron din siyang suportang ibinigay. Malaking bagay yun yung pagpunta niya doon. Pero maybe, kasi alam mo, iba kasi itong nangyayari na to. Hindi kami magkakapare-pareho ng gustong mangyari. Hindi kami pare-pareho ng mga taong nandoon o yung ibang mga, sabihin na natin, against sa administrasyon na pare-pareho namin yung gusto namin mangyari. Hindi ho. Hindi kami nag-uusap, hindi yung ito na natin, script natin, ito na ganito. Walang ganun na nagaganap. We're independent. Tama yung sinasabi mo kasi di ba tinanong kita kanina, may ibang vlogger, ikaw wala ka doon, pero may nakita akong vlogger na sikat, nasa wide video screen, kasi wala siya sa Pilipinas Nasa wide video screen, may mensahe siya babae po ito, sa pangalanan na natin, kasi alam naman natin, si Maharlika po ito. At sabi ko nga sa'yo, sa mismong site o Twitter ng SMNI, tinapasalamatan pa nga siya kasi nagpadala siya ng snacks, ng pagkain, parang gano'n. Sabi, ako alam ko, hindi kayo gaano, hindi kayo talaga magkaano ni Maharlika. Yun yung binabanggit mo, May mga nandun, vloggers, taga-suporta na iba-iba ang mga pananaw, iba-iba ang paniniwala. Pero sa pagkakataong ito, Byron, ang tanong ko ito ano yung pagkakahambing-hambing niya naman sa pagsuporta kay Pastor Apollo Kibuloy? Sa tingin mo? Yung we want na madala na sa court, yun lang ang pinaka-common namin. I think this is really a persecution kay Kibuloy. Yung sa Senate and sa House. Kasi walang sense yung yung sa Senate and sa House. Una-una, ito na lang as simple as this. Ano ba yung in aid of legislation sa Senate? 'Di ba about women's rights at saka yung committee ni Ontiveros? Bakit niya pakikialaman yung tithes? Bakit niya pakikialaman yung sistema ng nangyayari sa loob ng church na hindi naman krimen? Iba kasi, sinasabi nila, 'di ba ganyan din yung kay Senior Aguila? Hindi, yung kay Senior Aguila, krimen yun yung ginawa. Bakit ito, pinakikialaman niya kung bakit nagbibigay ng ganong kalaki yung tithes, bakit yung giving nila. Alam mo, sa panglabas na perspective, medyo weird yung ginagawa nila. Kasi yung ginagawa ng mga membro nila, ibinibenta yung pagmamay-ari nila, ibinibigay sa church. And the church will feed them, will help them. That's weird in the eyes of the world. But don't ever forget, the first Christianity sa Acts, ganun ang ginagawa. So that is something, a religion, belief yun ng tao. Personal belief. Personal belief. Na hindi mo, kaya nga ako nagtataka, bakit dinidiscuss yun sa Senate? Sandali, church matter yan Tapos, kagabi lang, nag-comment si Ontiveros, dapat daw yung mga worker pumasok sa dole. Dapat may patakaran daw ang church ng ganun. Sandali senator ka, di ba? Alam mo yung separation of church and the state? Hindi mo pwedeng pakialaman kung ang mga worker ay voluntary, volunteer.
Yun ang hindi niya maintindihan na huwag mong pakialaman ng nasa loob kung ano yung nangyayari sa loob. Unless they are forced to do it at papatayin sila o ikukulong sila kung hindi nila ginawa. Ibang usapan na yon. Pero kung malaya naman silang umalis kasi volunteer ka nga, gusto mo mag-volunteer. Kung wala talagang sahod yung volunteer nila, ano bang pakialam? Buti nga sila may sahod pa eh. Yung church na pinanggalingan ko by faith, wala talagang sahod hanggang pastor. Volunteer ka lang. How about the abuse? How about the abuse of women? Yung mga sexual abuse, baka doon ang yun na nga. Yun yung sinasabi nila. Ang problema, ito na nga eh. Ang problema, sinampa yun ni DOJ Secretary. Remember, binuhay ni DOJ Secretary yun, sinampa niya. Kaya nga niya sinabing, panagutan mo yan. Dinala na sa court. Okay. So, ibig sabihin, pag dinala na sa court, may jurisprudence na. Kaya nga biglang kumabig si Wiri. Kasi nasa court na eh. May jurisprudence tayo. Once yun ang proper. Hindi na court. Bawal yun ang pag-usapan yan sa Senate. And we have a lot of jurisprudence doon. Na, I don't understand why Ontiveros hindi niya maintindihan yan. Sige. Meron siyang sinasite na parang meron din daw may similar case na may pending and yet some sort of investigation. Actually, ang sinasabi niya, Ina, Byron, court decide on that actually na lang. It is well within naman. Ito alam na din natin It is well within the process and the rights of the Senate naman na magpatawag. Na magpatawag. Hindi naman talaga natin kasi all throughout ako bata pang buhay, yan ang nakikita ko pag sa Senate pinapatawag sa mga Blue Ribbon, committee hearings, parang alam naman natin yung binabanggit siguro ni Senator Risa na hindi ka exempted doon. Pero ibang katanong ko sa iyo. Ikaw sabi mo nga you find it weird na yung sa Senate saka sa Congress kailangan pa siya ipatawag dahil ano ipapaliwanag mo. Pero ang gusto mo nga proper forum, 'di ba? Sabi mo kasi sinampa na sa Kiribila. Ibig sabihin, going through your train of thought, ibig sabihin kapag korte na, yan o batas na, o meron na siyang pagkakataong magpaliwanag legal, yan. Dapat ang tingin mo, umattend na si Pastor Apollo Kibuloy. Kunyari, ito sa DOJ sa korte. Oo. Pag require na siya ng court, definitely. Actually, yun naman yung sinabi niya nung nag-dinner kami. Gusto niya talaga court na. Court na. Mag-discuss. At syempre naman, hindi naman pwedeng hindi siya umattend doon. Yan. So, ibig sabihin, ikaw na mismo rin, pag hindi pa siya umattend doon, ikaw, mag-iba na yung pananaw mo. Dapat umattend ka na dyan kasi korte na yan. Ganun ba? Oo, dapat umattend na siya dyan. Yan. Yung sa FBI, yung mga kaso niyo doon, dapat ba? Extradition? Yun na nga eh. Alam niyo ba yung nangyayari doon sa FBI? Ang problema, ito si DOJ, pasensya ka na, Secretary Remulla, medyo nagmagaling ka na naman eh. Isinampa mo yung case. Pag merong ongoing case dito, hindi pwedeng i-extradite yung tao. Kasi may ongoing case nga dito. Yun yung problema. Si Rocky mismo nagpaliwanag niyan. Kaya nga blessing in disguise. Yung nangyari sa ginawa ni Remulla dahil naggaling-galingan, gusto niya kagad mapabilis, lalo tuloy hindi naka-attend meron tuloy dahilan para hindi umattend ng Senate at hindi rin pwedeng extradite kagad. Yun. At the same time, nag-aantay din sila ng hearing sa US. Kasi nga, actually, pinaliwanag din sa amin ni Pastor Kibuloy yan, na atat na sila kasi ang dami nilang evidence. Hindi ko na lang din mababanggit pero yung tipong, kasi tandaan nyo sa Amerika, meron silang perjury. Yung kulong. As in, kunwari, meron kang nilay nito, kulong ka na at pwede ka pang pagbayaran ng korte. Kaya nga gustong-gusto niya kasi kikita pa siya dito. Kasi actually, I can confirm that kasi sa speech nga niya, yung audio clip, binanggit niya yan. Kung may extradition, willing siya. Yung sinasabi naman niya, pag siya magpa-extradite. Kung ilalabas niyo, o kung may request na extradition, ang United Nations, ang US, parang gano'n. Sabi nga niya, rendition kasi ang gustong gawin. Yan. So, may final question ka ba, Ina? Hindi, okay na. Okay na ako. I'm ready for it. Ikaw, Byron, anong panawagan mo? Ang last na lang. Anong panawagan mo sa mga vloggers na, ito nga, ano bang, kung may malasakit ka sa bayan, gusto mong
magpaliwanag, hindi makigulo, ano bang dapat na pakinggan ng taong bayan kung ikaw ay supporter ng mga Duterte? Ako ito lang kasi talagang ngayon sa Pilipinas, medyo yung trial by publicity sobra. So maganda, ako kasi I believe in our court sa ating husgado. Dali na lang para magkaalaman na kung sino talaga may kasalanan. Diba? Kung may kasalanan talaga si Kibuloy, i-convict siya, o hindi kundinahin natin, ipako pa natin sa krus kung gusto ninyo. Para at least, alam natin, kasi ang problema ngayon, lahat may opinion. Diba? Mga papa-vloggers, lahat tayo may opinion. Kaya nga maganda, dali nyo na sa korte yan nang matapos na yan. Yan din naman yung hamon natin, diba, nung panahon nung kay Tebes. Dali nyo sa korte na lahat ng everything tapos na. O di tapos na yung kay Tebes dahil marami nang na-dismiss din. O di tapos na yung mga ganun. Dito naman, kaya na naman sila. Gusto naman nilang publicly banatan to si Kibuloy, Pastor Kibuloy. Oo. Ba't di nyo nalang dalhin sa korte? Magpasakop sa batas. Ang pinaka-ano mo. Diba? Ganun lang. Sige. Ganun lang. Okay. Hintayin natin yung sa final ng DOJ. Tingnan natin yan. Okay. Sige. Yan. Natungkayan nyo si Banat Bay. Pero syempre, hindi ka makakalampas dahil sa aming huling segment talaga ay meron ditong napakagandang insight sa iyong katauhan din at mga pananaw. So, alam mo na ito. Pangatlo mo na nga pala ito. Tatanungin na namin, Banat Bay! Byron Cristobal! Handa na ba you? Handa na ba you? Handa na me. Kinakabahan ako bigla. Handa na me. Yeah. Ratata! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan. Okay, una, pili nuts. Pili ka lang ng isa sa aking mga sasabihin. Ayan, lalabas din yan dyan. Una, pili nuts. Awat o banat? Yan. Banat. Okay, balitaktakan o bardagulan? Baliktaktakan. Himayin o himurin? Ano ba? Himayin. Okay. Ito, pili nuts. Yes, boss, tama ka. O, teka, boss, baka may mali. Teka, boss, baka may mali. Okay, pili nuts. Taga-suporta o taga-sunod? Taga-suporta. Okay. Bakod ko, sagot ko. O bakod ng iba, dapat may pakialam ka rin. Bakod ko, sagot ko. Okay. Protektahan ang sariling bakod kapag may nanunuyo? O hindi, nanunuyo. Kapag nanunuyo. Okay. O tumalon sa kabilang bakod kapag tuyot na. Yan. Protektahan ang sariling bakod kapag nanunuyo. Yan. Okay. At huli sa pili natin, surveys, naniniwala ka. konsensya o sariling research kung sino ang mga karapat-dapat na kandidato. Yan. Sariling research. Yan. Yun ang kulang talaga sa atin, no? Mag-research ka naman, di ba? Galaw-galaw. Ako naman. Sarap totoo, lalo. Alam mo na ito, Banat Bay. Byron, ang sarap hindi totoo, true, lalo, totoo. Unang tanong, dapat ba hinatisin din ang mga kasama? Hindi dahil sinasabi nila sila ay taga-suporta. Yan. True, lalo yan. Yan. Naku, talaga may hugot dyan, no? Talagang kakaiba, Maraming ganyan talaga. Nakakaway mo rin ba, Banat Bay? Kapag sip-sip lang at may ibang motibo ang nagsasabing sila ay kaalyado? True lalo yan. Madami yan. Madami, no? 2025, malalaman niyo yan. Yan. Okay, talaga. Kailangan malaman natin yan. May pinanghihinayangan ka ba ng mga kandidato na hindi napasama sa mga nanalo? Yan. True lalo. True lalo yan. Talaga yun dapat pagsabaran ng next time yan, ha? Naniniwala ka ba sa pirmaha, sa paramihan? Ito yung lagi sinasabi. The voice of God is the voice of the people. Charot yan. Charot yan. Okay. Last question. Naniniwala ka ba, Byron, na dapat magsama pa rin ang hindi na magkasundo? Marami ibig sabihin yan. Dapat hindi na. Charot yan. Charot yan. Okay. Lagyan mo nun. Ratata! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan.
Ayan. So, mga Thank you breakup very ngayon, much. no? Sa love life, sa politika. Bye. Parang ginawa Thank you natin po. siyang reporter, no? Parang kung ano nangyari doon sa mga nakahalubilo sa Davao, Siyempre. Kailan mo ba ilalabas yung mga interview mo na yan? Meron ba naka-recorded ba yan? Wala akong interview. Wala. Hindi, wala na. Wala hindi recorded yun? Hindi rin ako nag-interview. Wala. Ay, ang tagal namin doon. 9 to 3 a.m. kaming nag-usap doon. Kasi lahat tinanong ko, pati theology ng church niya, tinanong ko eh. Hindi ka man naanib. Hindi ka naanib. Walang gano'n. Hindi. Kahit si Pangulong Duterte, tinanong ko rin ng mga malulupit na tanong eh. Medyo... sayang. Sige, i-share mo sa amin, ha? I-share mo sa amin yan. Mga ganyan. Okay. Salamat. Salamat. Thank you. Salamat Thank you, po. Banat Bay. Thank Maraming you. salamat. Salamat po. Okay, Byron Marami Cristobal, pa tayong Banat Bay, isang masugid na supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahit maaga tayo, marami pa rin nanonood at nagre-react. No? Salamat sa inyong mga nanonood at gumising ng maaga. Thank you so much. Alive and kicking na kayo. 7 a.m. tayo nag-umpisa. Thank you, guys. Yeah. Okay. Ang ating kuda, ngayong umaga, may kinalaman. Nakita ko may usapin po ng divorce din. Nakita niyo ba si Marcoleta saka si Lagman? Okay. No God commands you to stay with an abusive partner, nor should any church compel you to stay in an abusive relationship just to fulfill a marriage vow. Yan po ang inyong Hindi naman siguro based on experience yung abusive relationship. Wala naman, hindi naman. Sinasabi ko lang, di ba, in Tagalog, di ba, wala namang Diyos na sinagsasabi, huy, diyan ka lang, kahit inaabuso ka ng partner mo, uy, sabi. At wala rin dapat na simbahan na magsabi o suportahan, uy, diyan ka lang, kahit inaabuso ko na ng iyong partner. Wala naman dapat. Yan lang naman tiisin mo, dahil asawa mo yan. Ano ba yun? Walang gano'n. No? Binubugbog ka na, tiisin mo. Hindi naman, ikaw pinapatiis, pero sila, wala lang. Nag-advise lang. Hindi dapat po. Lahat ng form of abuse. Ating second kuda for the week. We have one more episode before the week ends. We'll see you then. Ako po si Ina Andolong. Michael Fahatin. Hinay-hinay, wag init ulo. Bye! Love ya. Handa na ba you? Handa na mi. Ano? Handa na mi? Handa na mi. BBM or Pacman? Pacman. Epal o bida-bida na miyembro ng gabinete. Kung may susuportahan o i-endorso man si Pangulong Duterte sa pagkapangulo, anong letra kaya ang meron sa kanyang pangalan? Cellphone. Face mask. Alcohol. May one and only. Yan! Ang aking mga kaibigan ngayon, mga millennial. Maraming mga nega gusto ko ipa-deport sa ibang planeta. Day after day, I must face a world of strangers. Ang bandila ng Pilipinas sabay-sabay taas. It will take a strong man. Alright! Pwede bang tumayo para ipakita kung anong suot mong pang-ibaba? Ang basketball. Pakita mo, dadamayan kita kasi naka-shorts na yun. I was expecting harder questions like love life. Ina and Michael, ito pinakakatakutan ko na programa niya. Diba, it's always nice to see yung lighter side ng mga ini-interview natin. It's been a wonderful experience tong pag-guest ko sa inyong show. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Matanggal na stress. Maraming salamat, lalo na sa Ratatat. Ratatat! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan.